Hey! Halika't sabay natin panoorin ang recap ng isang romantic comedy film mula noong 2006 na pinamagatang It's a Boy-Girl Thing. Sana ay matuwa po kayo. Lahat patiusan na. Okay. Sa unang eksena, ipinakikilala ang dalawang teenager na sina Woody at Nell. Silang dalawa ay magkapitbahay at nagkataon na nag-aaral din sa iisang paaralan. Gayunpaman, hindi sila malapit sa isa't isa at bihirang magkausap. Isang gabi, habang sumasayaw si Woody sa loob ng kanyang silid habang nagpapatugtog ng malakas na music, sinisigawan siya ng galit na si Nell sa kanyang bintana upang pahinaan ang music niya. Ipinapaliwanag niya na hindi siya makapag-focus sa kanyang pag-aaral para sa nalalapit na exam. Gayunpaman, binabaliwala ito ni Woody na mahilig manginis sa kanyang kapitbahay. Dahil sa pinipilit siya ng dalaga na tumigil na, biglang nag-alok ang binata sa kanya ng isang deal na kung maghuhubad siya saglit ay papatayin din niya ang music agad. Kaya lalong nagalit si Nell sa kanya at nagpasya siyang isara na ang kanyang bintana. Ngunit sa di sinasadyang pangyayari, ang kanyang damit ay sumabit sa bintana at napunit, kaya nakita din ni Woody na nakahubad siya at ang dalaga ay nahiya. Sa susunod na eksena, ang tungkol sa pamilya at pamumuhay ng dalawa. Si Woody ay mula sa isang middle-class na pamilya at isang sikat na atleta sa paaralan. Gayunpaman, ang kanyang mga grades ay mababa at ang kanyang mga magulang ay kontento na sa kanya dahil siya ay nag-aaral. Naniniwala sila na aalagaan niya ang negosyo ng pamilya sa lalong madaling panahon. Sa kabilang banda, si Nell naman ay isang matalinong estudyante na naghahangad na makapasok sa isang malaking unibersidad pagkatapos ng high school. Malaki rin ang paniniwala ng kanyang mga magulang sa kanya at naniniwala sila na magiging abogado siya sa hinaharap. Ngunit hindi tulad ni Woody, siya ay isang awkward na babae na kulang sa mga kasanayan sa pakikisalamuha. Ito ang dahilan upang siya ay maging outcast sa paaralan at wala siyang gaanong kaibigan. Malalaman din natin na ang dalawa ay hindi talaga magkasundo at madalas na nagkakatampuhan. Sa isang karaniwang araw ay sinundo si Woody ng kanyang kaibigang na si Horse at si Nell naman ay naiwan ng kanyang school bus. Dahil dun, napilitan siyang maglakad ng mag-isa. Habang nasa daan, siya ay napansin ni Woody at agad siyang dinaanan ng kotse ng kanyang kaibigan. Kaya nabasa siya dahil sa ginawa nila, natawa pa ang dalawang pasaway, habang ang kanyang buhok ay mistulang na kuryente, at sa wakas ay dumating si Nell sa paaralan, nagpasya siyang harapin si Woody. Ngunit agad din nagbago ang kanyang isip, dahil ayaw niyang sayangin ang oras niya kay Woody, at sa mayabang na girlfriend niya na si Brianna. Sa silid-aralan, si Woody ay lihim na nag-type ng mga malalaswang bagay sa computer ni Nell na gumawa ng malakas na ingay at kaya siya pinagtawanan ng lahat sa klase. Sa susunod na eksena, ang buong klase ay nagpunta sa isang field trip sa isang museo ng kultura ng Mexico kung saan mayroon silang gagawing activity. At nang mapansin si Woody, pinilit siya ng guro na magsama sila ni Nell at gaya ng dati ang dalawa ay nag-aaway. Gayunpaman, sa pagkakataong ito ay nagsimula silang magtalo sa harap ng isang sinaunang estatwa. Na di umano'y Diyos ng mahika, habang nagtatalo sila, ang misteryosong estatwa ay tahimik na nagbigay sa kanila ng spell. Kaya sa gabi, habang sila ay natutulog, ang spell ay nagsimulang gumana at nang magising sila ay napansin nila ang kanilang mga sarili ay nakulong sa katawan ng isa't isa. Dito nagsimula ang kanilang paghihirap dahil sa nagkapalit sila ng kasarian, tulad ng may sumasaludo sa umaga na matigas, Oh no! at ang pagkain sa umaga na hindi nila gusto. Ang dalawa ay naguguluhan at nang magkita sila sa school, sinisisi agad nila ang isa't isa sa sitwasyong ito. Gayunpaman, sa kalaunan ay sumang-ayon silang magpanggap hanggang sa bumalik muli ang kanilang mga katawan. Sa una ay pareho silang nasa maayos pa, ngunit di nagtagal, nagsimula silang magtalo ulit dahil pakiramdam nila ay mali na ginagamit nila ang katawan ng isa't isa. Katulad na lang ng sinagot ni Woody ang tanong ng guro sa nakakahiyang paraan at nahulog ni Nell ang pagkain sa cafeteria. Bukod pa rito, nakakahiya ang kinikilos ni Nell sa pagsasanay sa football na nag-joke sa coach na pag-alitan siya. Kinabukasan, ang kanilang katawan ay hindi pa rin bumabalik sa normal na may-ari. Pumasok si Nell sa paaralan na nakasuot ng formal na damit at ikinagalit ito ni Woody dahil mukha siyang talunang torpe. Ang masaklap pa ay nalaman niya ang tungkol sa nabigong pagsasanay sa football noong nakaraang araw. Kaya sobrang nagalit siya at naisipan niyang gumanti. Kaya nagbihis siya ng labis na nakakapukaw na pananamit kinabukasan at ginagawa ang lahat para masira ang kanyang reputasyon. Nang makita ito, nagalit si Nell at nakipaghiwalay sa nobya ni Woody na si Brianna at nagpatuloy ang laro ng paninirang puri dahil sumakay si Woody sa motor ng isang biker boy na nagngangalang Nicky para makipagtalik sa kanya. Nabalisa si Nell dahil matagal niyang iniingatan iyon dahil inilalaan niya ito para sa taong mamahalin niya.
Pero mabuti na lang at hindi yun tinuloy ni Woody, dahil lalaki pa rin ang pagkatao niya, kaya hindi may sakmura na makikipagtalik siya sa lalaki. Gayunpaman, nagalit si Nikki at hindi nagtagal, pinagkalat niya ang kasinungalingan sa buong paaralan tungkol sa kung paano may nangyari sa kanila ni Nell, kaya labis na napaiyak si Nell. Sa sumunod na eksena, nagkita ang dalawa sa paaralan at inamin ni Woody na hindi niya talaga sinira ang pagkabirhen ni Nell at lahat ng chismis ay kasinungalingan. Sa kabila nito ay masama pa rin ang loob ni Nell, kaya nagpa siya si Woody na kumprontahin si Nikki at turuan siya ng leksyon. Tumungo siya sa basketball court kung saan nag-eensayo si Nikki at sinubukan siyang suntukin, ngunit hindi niya inaasahan na wala na siyang sapat na lakas dahil katawan ni Nell ang gamit niya. Sa sandaling iyon, dumating si Nell at sinuntok siya sa mukha at pinipilit siyang sabihin ang buong katotohanan sa harap ng lahat. Pagkatapos nun, nagsimulang magkasundo ang dalawa ngunit nag-aalala pa rin si Woody dahil malapit nang ganapin ang kanyang football match. Habang sinusubukan nilang alalahanin kung paano nangyari na nagkapalit sila ng katawan, bigla nilang naalala na nag-away sila sa harap mismo ng estatwa ng sinaunang Diyos ng spell. Kaya naman, nagmadaling bumalik ang dalawa sa museo at humarap sa rebulto, sinubukan ni Nell ang kanyang makakaya na makipag-ayos sa rebulto upang maibalik ang kanilang mga katawan ngunit sila ay nabigo. Kasunod nito, iniintindi nila ang katotohanan na kailangan nilang tulungan ang isa't isa para sa dalawang paparating na mahalagang kaganapan sa kanila. Ngayon ay kailangang magsanay para sa nalalapit na laban ng football ni Woody, samantalang si Woody ay kailangang mag-aral ng mabuti para sa paparating na panayam ni Nell, dahil ang isa ay malakas at ang isa naman ay matalino. Naniniwala sila na basta magsanay lang sila ng maigi tiyak na makakapasa sila sa kani-kanilang mga pagsubok. Sa sumunod na gabi, nagsimulang uminom si Nell sa isang party kasama ang mga kaibigan ni Woody, habang si Woody naman ay pumupunta sa isang slumber party kasama ang mga matalik na kaibigan ni Nell. Doon niya narinig ang trash talk tungkol sa kanyang sarili kaya nainis ito. Pagkalipas ng ilang sandali, pinilit siya ng mga kaibigan ni Nell na i-Brazilian wax siya at kaya dumanas ng matinding sakit si Woody ng gabing iyon. Kinaumagahan, nilapitan ni Woody si Nell na may hangover pa rin dahil sa sobrang pag-inom kagabi. Kaya inalagaan muna siya at dito na sila nagsimula maging malapit sa isa't isa, sa ganitong paraan mas nakikilala na din nila ang isa't isa at sinisikap nilang maipasa ang mga pagsubok para sa kanilang dalawa. At sa gabi bago ang pagsusulit, sumang-ayon ang dalawa na pumunta sa party ng paaralan ng magkasama. Ngunit hindi bilang magka-date, kinagabihan, pareho silang nakikipag-usap sa kanilang mga pamilya at ngayon ay nalaman nila na ang kanilang mga magulang ay matalik na magkaibigan noon. Gayunpaman, kinailangan nilang itigil ang pag-uusap dahil sa kanyang ina, na ayaw nilang makisalamuha sa mga hindi ganon kayaman sa buhay, at dito nalaman ni Nell na ang mga magulang ni Woody ay napakabait at tunay na mga tao na labis na nagmamalasakit sa kanilang anak. Sa kabilang banda, nalaman naman ni Woody na ang buong pamilya ni Nell kasama siya ay tingin pala sa kanyang pamilya ay masama. Kaya sumama ang loob nito, nagmamadali siyang lumabas ng bahay at nagsasanay ng football ng mag-isa. Nang maglaon, sinubukan ni Nell na makipag-ugnayan kay Woody upang tulungan siya sa pag-aaral, ngunit hindi niya ito mahanap sa kanyang bahay. Kaya't nagpa siya siyang hanapin sa lugar, kalaunan ay nahanap niya itong nagsasanay mag-isa. Ngunit isang galit na Woody humarap sa kanya, sinabi niya na alam niya kung ano ang tingin niya sa kanya. Ang dalawa ay muling nagkaroon ng pagtatalo, ngunit nagpa siya silang ayusin ang kanilang mga pagkakaiba para sa kapakanan ng kanilang mga pagsubok. Kinabukasan, dumating si Woody at binibigay ang best niya sa panayam sa Yale. Nang magsimula na siya tanungin ng dean tungkol sa tula, nauutal siya at nagkakagulo ang sagot niya. Gayunpaman, di nagtagal, nagsimula siyang magbahagi tungkol sa kanyang pagkahilig para sa mga makabagong makata na rapper. Nang marinig ito ng dean, siya ay humanga at namangha sa pagkahilig ng dalagang ito sa isang bagay na inilalarawan niya bilang isang modernong panahon ng sining. Mamaya sa gabing iyon, dumating si Woody sa laban at umupo sa tabi ng kanyang mga magulang. At sa umpisa, ang mga bagay ay hindi umaayon sa plano, dahil ang kalabang koponan ay patuloy na pinapabagsak si Nell ng paulit-ulit. Pero pagkaraan ng ilang sandali, nasasanay na si Nell sa mga bagay-bagay at tinutulungan niya ang kanyang koponan na makakuha ng mas maraming puntos. Nakakatulong ito sa kanya na makakuha ng papuri mula sa lahat, kabilang ang mga magulang ni Woody. Gayunpaman, ang score ay hindi pa rin sapat dahil patuloy din nakakascore ang kalaban. Habang ang oras ay nauubos na, ginamit ni Nell ang kanyang natitirang lakas para manalo at kaya ang huling point ay nakuha nila at dahil dito sila ay nagdiwang matapos nila magawang manalo. At pagkatapos ng laro, may isang recruiter sa kolehiyo na nakasaksi sa mahusay na performance ni Nell at inaalok siya sa hinaharap kasama ang kanyang koponan na pumasok sa university nila.
Nang maglaon, nagkita ang dalawa at ipinahayag ang kanilang kagalakan sa nakakabaliw na pagsubok na kanilang naranasan. At napag-usapan din nila na kung sakaling hindi na sila makabalik sa katawan nila, tatanggapin na lang nila deal naging mahusay naman silang dalawa. Sa sandaling iyon, muling nagsimulang magsagawa ng spell ang misteryosong rebulto, at sa wakas ay nakabalik na si Woody at Nell sa kanilang mga katawan. Kaya labis ang saya nila, at si Woody ay dinala ng kanyang koponan. At si Nell ay sumunod sa kanya at nakitang naghahalikan sila ni Brianna, galit siyang umalis sa lugar. Sa susunod na eksena, sinubukan ni Woody na kausapin si Nell ngunit hindi siya pinayagan ng kanyang ina, at tinawag pa siyang walang pinag-aralan. At sa loob, nakatanggap si Nell ng sulat na natanggap siya sa Yale University. Ngunit siya ay malungkot pa rin tungkol sa nangyari noong nakaraang araw, kaya nagpa siya siyang wag nang pumunta sa party ng paaralan. Pagkatapos, nilapitan siya ng kanyang ama at nagkaroon ng pag-uusap tungkol kay Woody. Kaya inamin na niya ngayon na siya ay umiibig na kay Woody, at hinikayat siya ng kanyang ama na pumunta sa party ng paaralan. Bilang mabuti ang kanyang ama, sinurpresa pa niya ito ng magandang damit at sapatos para sa party. Sa kabilang banda, nagkita si Woody at Brianna pero halatang hindi na siya interesado sa dalaga. Maya-maya, napili sila bilang hari at reyna at nang sila ay sasayaw na, biglang napansin ni Woody si Nell suot ang kanyang magandang damit. Siya ay nahumaling sa kanyang kagandahan at hindi mapigilan ang pagtitig sa kanya, walang pag-aaksaya ng oras, nilapitan siya nito at ipinagtapat ng dalawa ang kanilang tunay na nararamdaman sa isa't isa. Pagkatapos nito, umalis na sila sa paaralan at nagsimulang maglambingan sa tabi mismo ng kanilang mga bahay. Habang ang kanilang mga ama ay ipinagmamalaki sila at masaya silang makita na magkasama. Kinabukasan, kinausap ni Nell ang kanyang ina at ipinaalam sa kanya na kukuha siya ng sabbatical sa loob ng 1 taon bago pumasok sa kanyang bagong unibersidad. Nagalit ang kanyang ina sa desisyon ngunit wala siyang ibang pagpipilian kundi ang tanggapin ang desisyon ni Nell. Natapos ang pelikula ng masayang sumakay si Nell sa kotse ni Woody at ang magjowa ay umalis.